Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Buto, oo. So, hindi na patupad. Opo. Naisip bigla, nung naupo siya bilang ombudsman, naisip ni Pogi, ni Boying. Pogi naman talaga yan. Na, teka muna, hindi ba may dismissal to? Ba, susulat ako sa Senado. Ipapatupad ko. Grabe. Okay, di ginagawa niya yung sulat. Siguro may nagsabi sa kanya, kumatok. Ito yung nangyari ha. Opo. May kumatok sa opisina niya. Sino yan? Oy, Sabi ay, ni Boying. Pasok. Yan, di ba? Oo. Sir! O ano? Di ba ganun siya? Sir, yung pinapagawa niyong letter para i-dismiss, tanggalin sa pwesto si Joel Villanueva dahil may kaso sa ombudsman, may dismissal order ng ombudsman. Hindi na po natin pwedeng gawin. Bakit? Sir, dismiss na pala yung kaso. Etong sabi ni Boyong, okay, di na pahiya siya. Hindi, sabi niya, sikreto na lang natin. Hindi. Ay, di pa yun? Hindi niya sinabing sikreto. Ganito ang nangyari. Okay. Hinarap niya ulit sa media, uy! Meron na palang dismissal. Di pahiya siya eh. Okay. Isa kang kwek dyan. Yan, para kay Boying. Kwek. Yung kwek. Ayan. Yun ang nangyari kay Boying. Kwek moment yun. Naku, dismiss na. Nasabi ko na, pati dismiss ko. Teka, hanap tayo ng palusot. Eto, humarap siya sa media. Binabawi ko na, dismiss na pala. Hindi ko alam na dismissed. Secret, dinismiss nung dating ombudsman. Anong secret? Dinismiss nung bagong ombudsman. Sino bang ombudsman ngayon? Siya. Sino bang may hawak ng lahat ng records ng Office of the Ombudsman ngayon? Siya pa rin. Ba't hindi niya alam? Hindi niya tinignan? Ayun. Hindi man lang niya inutos. Hoy! Hoy! Tignan mo nga itong records ni Joel Villanueva. Ano ba to? Alam ko may dismissal to eh. Sinagot siya ng mga taong matagal na roon. Yan ang nangyayari talaga kung hindi karapat-dapat ang ombudsman at binraso lang. Wala siyang pakialam na gawin ang maayos ang trabaho niya kasi ang gagawin lang niya, yung mission niya. Opo. Kasi yan, ang talagang deal dyan, babrasuhin ko yung pag-appoint mo by hook or by crook kahit bumaligtad. Mawasak ang institusyon. Malabag, hindi lang bend the law, break the law. I-appoint kita dyan, basta tirahin mo yung mga kalaban natin. Yes, sir! Yan ang mission talaga dyan eh. Obvious naman eh. Huwag na tayong maggaguhan dito. Yung iba, dinidepensa pa eh. May mga ibang komentarista, ubod pa ng depensa kay Remulla eh. Wala na tuloy nakikinig sa kanila. Wala akong pinatatamaan dito. Anyway, sabi niya, secret, you have custody and full access to the entire records of the ombudsman. Ikaw ang ombudsman. Ang tagal na rin, 2 weeks na ba? Yes. Hindi mo alam na na-dismiss. Bago isisisihin mo yung dating ombudsman, Boss Boying, kaya hindi po nag-a-appoint ng politiko sa Office of the Ombudsman para hindi politicize yung office. Anong ibig kong sabihin? Hindi po trabaho ng ombudsman na maging popular o magpapogi o mag-disseminate ng information. Ang trabaho lang po niyan ay magtrabaho laban sa graft and corruption. Pag may na-dismiss, i-dismiss. Pag may na-file, ipa-file. Usually kasi, pag nadidismiss, dismiss. Kung walang makapick up ng media, wala. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng ombudsman, araw-araw gusto yung mukha niya nasa media Kasi politiko, kaya nga hindi dapat politiko dyan. Si Martires naman, justice yan ng Korte Suprema. Naging justice yan ng Sandigang Bayan. Ibig sabihin, meron siyang judicial temperament. Ano ang judicial temperament? Hindi po mahilig sa publicity ang mga huwes. Ayaw po ng mga judges ng publicity. Kasi nai-impluensyahan yung kanilang desisyon ng public opinion na hindi dapat. Kasi kung ikaw ay politiko, kailangan mong magpapogi. Kahit hindi ka pogi. Hindi ko sinasabing hindi pogi si Boying Pogi. Kaya nga tawag natin si Pogi diba?
Yun ang kaibahan. Ang mga judges, hindi kailangan magpapogi. They just have to do what is in accordance with law. Kaya nga po, may security of tenure ang mga huwes. Hindi yan hinahalal ng bayan. Kaya nga, hindi kailangan magpapogi. Hindi rin yan pwedeng tanggalin sa pwesto unless may wrong ginawang kasalanang matindi. Walang fixed term yan. Hanggang age 70 yan. Anong reason? Para nga hindi ma-impluensyahan. Yan ang temperament ni dating ombudsman at dating Associate Justice of the Supreme Court and Associate Justice of the Sandigan Bayan na si Samuel Martires. Dinismiss. Ano nga magpa-press con siya? Dinismiss ko to. Dinismiss ko to. Pinail ko to. Ikaw lang naman, Boying, ang mahilig yan dahil politiko ka eh. Nasa kaibuturan na ng iyong puso na gusto mo ng publicity. Hindi natin masisisi yan, ha? Iba ang physiognomy ng politiko. Gusto niyan laging preening in front of the cameras. Pa-cute lagi sa camera yan. Yan ang ugali mo. Pero hindi trabaho ng ombudsman talaga na magpa-cute sa media. Kung na-dismiss yan, trabaho ng media na tignan kung ano nangyari. Si Joel Villanueva, hindi na rin niya nilabas. Prerogative na rin naman niya yun na na-dismiss na. Wala namang problema. Hindi kung ayaw kong i-publicize, hindi ko ipapublicize. Hindi ba, lahat ba nang nangyayari sa buhay ko kailangan ko i-publicize kahit ba politician ako? Kaya nga may media. Kung hindi mo alam, hindi po kasalanan ng dating ombudsman. Ikaw ang may duty na tingnan yung mga records bago ka magdadaldal. Katulad ng Pharmally, sinabi niya, dapat ito i-reopen yung Pharmally. Baka makalimutan. Anong makalimutan? Nasa court na nga. Di ba? Alam yun. Di ba nagtrito ko, sabi ko, hindi na naman pinag-aralan ni Pogi mga bagay-bagay. Bago, lulusot siya, sasabihin niya, hindi, i-withdraw namin. Di i-withdraw mo, pero for you to say na nakalimutan, hindi po nakalimutan. Nasa korte na. Pag nasa korte na yan, lilitisi na yan. Kasi nga, ang nangyayari dito sa administrasyon na to, hindi Marcos administration May Marcos administration. May masabi lang kahit ano ay sasabihin. Yan ang tinatawag na namana nitong administrasyon ito sa ilalim ng administrasyon ni Noy Noy, kung saan nauso yung term, di ba? Na noy-noying. Noy-noying, yung sabihin walang ginagawa. Kaya nagkaroon ng term noon, panahon ni Aquino, na mukhang ginagamit na naman dito. Akala ko galit na galit ng mga Marcos sa mga Aquino, ba't ginagaya nila? Idol pala yung si Noy Noy na nila. Yung AIDS, di ba? Si Pangulong Aquino daw ay may sakit na AIDS. Hindi yung AIDS na yung sexually transmitted. Dalawang AIDS ang sakit niya. Ano po? And it is definitely showing. Panote. Grabe naman. Isa pang AIDS. Ano po? Ng panahon ni Noy Noy. As if doing something. Parang may ginagawa. Ay wala naman pala. Ito, patutunayan ko sa inyo Okay. Bilang matibay na patotoo, mga kaibigan. Ito, kinuha ko sa mga press releases ng Philippine News Agency, yung opisyal na tagapagbalita ng gobyerno. Ito, isang kanilang praise release. Praise release, yan, okay. ICI outlines asset recovery strategy. Okay. Sinasabi nila, nakikipagpulong daw sila sa DPWH, DOJ, Cybercrime Chuchu, Maritime Industry Authority, Civil Aviation Authority. Good yan. Lahat-lahat, ang dami. LRA, BIR, SEC, Anti-Money Laundering, Philippine Competition Commission, OSG. Good yan. Tama yan. Yes. Ngunit, alam nyo, tama naman yan. It's a whole of government approach. Pero hindi nyo na kailangan sabihin yan. Bakit? Sapagkat nasa poder na po ng mga ahensyang yan na meron na po tayong makinarya for asset recovery na diniscuss na natin, di ba? Yeah. Either
forfeiture under yung sa may graft case o may plunder case at na-convict yung tao. Opo. Okay? Ipo-forfeit talaga yung ill-gotten wealth, or yung Office of the Solicitor General ay mayroong kapangyarihan na mag-file ng civil forfeiture case, kasi obvious naman po rito, nakalagay na sa batas ang pamantayan, ang standard. Kung ang iyong mga ari-arian at yung kaperahan. Opo. Kaperahan ba ang tawag doon? Yes. Na yung cash mo, yung cash deposits mo, yung cash mo. Kasama yun sa asset, di ba? Kung yung iyong mga ari-arian, iba-ibang mga ari-arian di ba, may liquid assets, yung malalambot na ari. Hindi yung cash, di ba? Yung merong yung di ba, hindi, merong solid assets. Yeah. Yung matigas na ari. Na pag-aari. Di ba, bahay. Sasakyan yung nahahawakan mo. Yeah. Yung mga aring nahahawakan. Yes. Pag-aari na nahahawakan. Sasakyan, relo, Sige, okay. bahay at lupa, kondominium, yung Ayan. pwede mong yan, Liquid, tsaka solid. Liquid, yung cash. Although nahahawakan mo siyempre yung cash. Ibig sabihin, yan ay madaling makuha. gastusin. Hindi, madaling gastusin. Madaling makuha. Kasi pag pinambayad mo yan, wala na. Liquid assets yan. May fixed assets yan. Okay. Pag yung amount niyan ay sobra sa iyong kinikita at madali namang malaman Kung public official ka kasi may salary grade yan Opo. O, pag salary grade, titignan mo lang, magda-Dan Fernandez ka lang. Google mo lang. Magkano ba ang salary grade 26? Ano ba, congressman? 380,000 yata a month. O, salary. O, times 12. O, magkano yun? Mga 4 na milyon mahigit. Ay, meron kang bahay, 100 million. May presumption na agad na yung sobra sa yung kinikita, yung difference between yung kinikita mo at yung presyo ng mga pag-aari mo. Alam ba, napakalaki ng pag-aari mo. Mga ari-arian. Malaking mga ari-arian, malaki halaga. Sige. Ay ill-gotten wealth yan. Pwede nang i-civil forfeiture yan. In which case, ang kailangan lang sin civil ay preponderance of evidence. Pag criminal, siyempre, kailangang makonvict ka na. Pero ang makinarya ay naririyan na. Naririyan na. Okay. Mamaya pagbabalik ng ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin bakit kengkoy na naman yung ginagawa ni Remulla. Huwag yung sabihin naman dito na pinupuntirya natin si Boying, na puro si Boying na lang at si Boying pinag-uusapan natin, sapagkat huwag nyo akong pagbibintangan yan, sapagkat totoo. Ano ba yan? Magbibintang na lang kayo, totoo ba? Hindi, kasi sobra naman talagang kakengko yan Oo, di ba? Ito mo, ang mga sinasabi nitong ICI ang dami na daw nila na freeze 5 billion. Una-una, hindi porket na freeze yan, marirecover mo yan. Kailangan pang patunayan mo na ill-gotten yan. May due process. Sabi pa niya, habang tumatagal daw ay lumalaki. Siyempre, pag lumiit yan, may problema tayo. Meron daw mga pagkakataon na pwede namang hindi pumunta sa hukuman. Alam na natin yan, yung Bureau of Customs, pwedeng i-auction yan. Bago, bumanat na naman itong ICI. Kaya hindi nakapaniwala ito. Sa dinami-dami ng mga binabanggit ng mga witnesses, sa dinami-dami ng ebidensya na sa harap niya, sininggle out pa nila yung CLTG at saka yung Diskaya, baka daw may link. Yung ba naman ina-announce nyo? I-announce nyo yan kung may pruweba na kayo na may link. Yun, ang problema sa inyo wala pa dumadaldal na kayo kaya hindi kayo kapani-paniwala. Mamaya, sasabihin na naman natin sa inyo kung bakit hindi na naman kayo kapani-paniwala. Tulad nitong mema na ito, meron daw na mga tao na nademanda na. Dahil sa flood control. Sino-sino ito mga to? Yung 22 na dinimanda na, binida nila. Puro empleyado ng DPWH. Hindi kawawa. Kung talaga may kasalanan, bahala sila sa buhay nila. Dapat silang makulong. Ngunit, anong kapansin-pansin? Walang kontraktor.
Oh, Walang congressman. Walang boss? Di ba ang na-unearth ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, sindikato eh. Opo. Ano yan eh? Threesome. Di ba? Threesome. Contractor, Aha. DPWH engineers, at congressmen. Yun. Bakit yung isa lang ang inyong dinidemanda, mga DPWH? Kailan nyo didemanda? Ibig nyo sabihin ito, halimbawa ito si Hil Lorenzo. Gumawa siya ng ghost project mag-isa niya. Walang contractor, walang kasabwat na congressman. Walang nag-uwi. Yung sa Raul Gali. Kaya itong si Gali, naging Raul Galit eh. Galit. Oo, nagalit siya eh. Dinemanda siya eh. Ibig sabihin, naka-ghost project to, naka-anomalous project to, walang contractor, walang congressman. And so on and so forth. Puro quality assurance section, puro small fish eh. Mga dilis ang dinemanda nyo. At saka sapsap. Paano maniniwala sa inyo yan? Sapsap, dilis, ayungin. Ha? Yung sa Taal, yung maliit na isla sa Taal. Dilis. Nakalimutan ko eh. Ha? Tawilis. Ayun. Hindi, meron pa yung mas maliit, yung smallest fish. Hindi. May, hanapin nyo, yung pinakamaliit na isda. Anyway. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.